Ano to, Ibet? Ano to sinend mo sa akin? 10,000? Sweldo ko po, Mi. O, di ba 15K ang sweldo mo? Nagtira lang muna ako ng 5K, Mi, pamasahe ko na lang din at saka merienda ko. Ako na magluluto ng pagkain mo, ng merienda mo. Isend mo sa akin lahat yon. Ito na. Kahit 1K na lang, Mi, oh. Tira naman ako, pamasahe lang. Ang unti-unti na sweldo mo? Nagrereklamo ka pa? Ikaw ba naman kasi kung pinag-aaral kita, nag-aral ka ng maayos, hindi ganyang crew lang sa restaurant ng inabot mo. Di sana malaki-laki itong natatanggap kong sweldo sa'yo. Ayan na, nandiyan na po. At saka, ikaw huwag kang magrereklamo sibangot na sibangot ka. Baka hindi mo naiintindihan. Bago ko kayo napalaking ganyan, bago ko kayo napag-aral, naintindihan niyo ba yung hirap ko? At ngayong oras na ito na nagtatrabaho na kayo, aba natural lang naman na alwanin niyo naman ang buhay ko. Huwag ka nagrereklamo kung kinukuha ko yung mga sweldo niyo. Tama lang yun. Sorry na, Mi. Ma! Ano to? Bakit mo pinapagalitan na naman si Yvette? Ay nako, yung sweldo niyang 15K, hirapan pa bago ma-isend. O ikaw nakasweldo ka na ba? Meron na po. O isend mo na sa akin. Yan, binigay ko na po yung 50K sa'yo. Anong 50K? Isend mo lahat. Ma, paano naman yung iba kong babayaran? Sinisingil na ako. Ano mga pinag-uutang mo ba? At saka kung inaalala mo yung mga pagkain mo o yung mga pangangailangan mo, ako nabibili. Ako magbabudget. Isend mo lahat. Masyado kayo marereklamo. Nung maliliit kayo, hindi nyo naiintindihan. Magmula sa laruan nyo, sa pagkain nyo, sa pananamit nyo. Ako lahat yan! Ako lahat! Oh, ngayon malalaki na kayo. Aba, tama lang naman na ibalik nyo naman sa akin yung mga hinirap ko sa inyo. Sige na, Ma. Huwag ka na maraming sinasabi. Nasend ko na. Ma, paano yan? Habang buhay na lang ba kaming ganito? Paano yan kapag gusto na naming magkaroon ng sarili naming pamilya? Sa'yo rin ba lahat ng isasahurin namin? Nakakahiya naman yun sa magiging asawa namin. Aba, natural! Natural naman! Alam mo naman na kung nag-asawa na kayo, nakalimutan nyo na yung nanay nyo. Yung asawa nyo ngayon lang dumating sa buhay nyo. Ako kasama nyo simula nung isinilang ko kayo. Ha? Naintindihan nyo yon? Ma, obligasyon mo naman yun bilang magulang namin. Pinag-aral mo nga kami, malaki yung utang na loob namin sa'yo, pero sana maintindihan mo naman na malaki na kami. May sarili na kaming pag-iisip. At gusto namin gumawa din ng sarili naming pamilya. Obligasyon nyo rin ako. Paano pagtanda ko? Mananahimik lang kayo pagpatay na ako. Pero habang buhay ako, obligasyon nyo ako. Ma naman, mahirap pang intindihin yun. Ano ba kami dito, pinag-aaral mo lang para gawing puhunan sa mga gusto mong bilhin sa buhay? Pinalaki ko kayo, namuhunan ako natural. Ha? Puhunan ng hirap, puhunan ng pera, puhunan ng gastos. Oras ko na! Makantaon ko naman yung kaginhawahan galing sa inyo. Pero Ma, pinag-aaral mo kami. Malaki yung utang na loob namin sa'yo. Tsaka nabayaran na namin yung pagpapaaral mo sa amin. Gawa nang nakagraduate kami. Hindi kami nagbulaklol sa school. Ano pa bang gusto mo? Anong gusto ko? Hindi pa tapos ang laban ni Eden. Hindi pa tapos para putulin mo yung responsibilidad mo sa akin. Ako pa rin yung nanay mo. Kung wala ako, wala rin kayo rito sa mundo. Anong nirereklamo mo? Hindi matatapos yung usapan na to. Paikot-ikot lang. Paulit-ulit na lang. Kayong makukulit Pagswelduhan na lang, lagi na lang ganito. Kasi naman, hindi naman laging sinasabi mo, sahod namin dapat sa'yo lang. Siya, sige na. Tara na. Kumain na kayo doon. Mahal, bakit parang malungkot ka naman? Di maipinta yung mukha mo. Kasi may balita ako sa'yo. Siguro hindi mo magugustuhan. Balita? Ano yan? Bad news ba yan? Hindi ko alam Pero, buntis ako. Ano ulit? Ano? Buntis ako. Buntis ka? Mahal! Magiging tatay na ako! Magiging tatay na ako! Magiging tatay na ako! Hindi ka galit? Bakit naman ako magagalit? Sa totoo nga yan, gusto na kita pakasalan Tapos,
Kakabibi pa tayo? Eh, akala ko kasi magagalit ka sa akin. Anong magagalit? Hindi ako magagalit sa'yo, mahal. Gusto ko nang bumuo ng pamilya kasama ka. Mahal, sobrang excited nga ako maging tatay kasi alam ko, ikaw yung nakikita ko sa future ko. Gagawa pa tayo maraming. Ano yun? Ano yun? Tama ba yung narinig ko? Na may buntisang nangyari? Opo, tita eh. Buntis na po si Eden. Pero wag po kayong mag-alala. Plano ko na rin po talaga siyang pakasalan eh. Hihingiin ko na nga po sana yung kamay niya sa inyo. Magandang opportunity na rin to kasi magkakapamilya na kami. Magiging lola na po kayo. Pero huwag kayong magpadalos-dalos ng usapan, ano? Pwede mo naman na dalaw-dalawin si Eden dito habang nagbubuntis siya. Ano po? Ma, gagawa na kami ng pamilya. Tsaka paninindigan niya ako. Pati yung bata. Wala naman sigurong problema, di ba? Kung sasama na ako sa kanya. Gaga, huwag kang padalos-dalos ng desisyon. Yung pag-aasawa, pinag-iisipan niya ng maraming panahon. Pwede naman siya pumunta-punta rito habang pinapalaki mo yung pinagbubuntis mo. Maalam mo naman, di ba? Matagal na kami ni Renz. Kilala na namin yung isa't isa. Hindi pa ba sapat yung pagsasamahan namin? Magwawalong taon na rin po kami tita ngayong taon eh. Tsaka, yun nga po, bala ko na rin po sanang hingiin yung kami sa inyo ni Eden. Lalo't magkakaanak na rin po kami. Ay, paano ako? Paano yung mga sahod ni Eden? Naman? Mag-aasawa na nga ako. Sahod pa rin yung nasa isip mo. Aba, natural. Hindi ba pwedeng sabihin mo sa akin na masaya ka, na yung pera mo, ipunin mo para sa pagpapakasal, sa pagpapanganak? Di ba dapat ganun yung sinasabi ng nanay? Ganito na lang, lalaki. Sa pagkakaalam ko, dapat ganito ang gawin natin. Pumasyal-pasyal ka rito, at ito naman, dito na muna tumira. Saka nyo na isipin yung mga kasal-kasal. Ikaw, ayan at mentras na buntis mo naman yung anak ko, ikaw ngayon ang magbibigay sa akin ng pera. Ha? Aalagaan ko yan, pinagbubuntis na yan. Baka nga pagkaanak pa niya, sa akin yung papaalaga yung anak nyo. Ikaw ngayon ang magbibigay sa akin buwan-buwan ng pera. Naintindihan mo? Wala naman po problema sa akin yung tita. Gagawin ko po yung gusto niyo. Bibigyan ko po kayo ng pera. Susustentuhan ko po si Eden. Pero baka pagkatapos siya po mga anak, pwede na po kami magpakasal kasi nakabili na rin po ako ng bahay namin para sa magiging pamilya ko. Hindi! Dumito na muna kayo. Yung bahay hindi yun mabubulok. O paano? Tapos na yung oras mo. May pasok pa yan bukas. Mamaya, hindi pa yan nakapasok dahil sa tagal ng oras ng pag-uusap nyo. Alam mo naman ang trabaho niya, no work, no pay. Di kung umabsent yan, di mababawasan pa sweldo niyan. Sige po tita. Wala naman na pong problema sa akin. Alis na rin po ako. Sige. Then, sige, ganun na lang ha. Huwag kang mag-alala. Dadalaw ako araw-araw. Sige po tita, mauna na po ako. Sige. Pasok na sa kwarto, matulog ka na doon. Tara natin. Sigurado ka ba? Ikaw na bahala kay mama? Oo, akong bahala. Baka kasi madamay ka pa eh. Okay lang yun. Akong bahala sa'yo. O, ganito na lang. Papadalhan kita ng pera kapag nakasahod na ako, ha? Nako, huwag ka na magpadala. Idagdag mo na lang yan sa pagpapanganak mo. Tsaka ako nang bahala kay mama. Huwag kang masyadong mag-isip sa pera na ibibigay mo sa kanya. May stress ka lang yun. Sige. Basta, kung may kailangan ka o problema, tawagan mo lang ako agad, ha? Tara. Oo. Ano to? Ma, Saan ang punta mo, ha? Kay Renz. Ang tigas talaga ng kukuti mo. Di ba napag-usapan na natin yan kahapon? Di ba alam mo na, maliwanag na sa utak mo na dito ka lang at papasyalan ka ni Renz? Mas si Renz lang yung sumang-ayon sa'yo, pero ako hindi. Kasi alam kong peperahan mo siya. Alam ko na yung mga galawan mo. At ayoko madamay si Renz sa problemang ganito. Nakapag-desisyon ka na pala. Hindi ka aalis. Pumayag na nga ako na nabuntis ka. Pumayag na nga ako na pasyal-pasyal lang ka dito ni Renz. Wala na kayong narinig na kahit na ano. Pagkatapos na yun, lalayasan mo ako? Paano? Paano ako mabubuhay? Kung wala yung mga sweldo nyo? tama na yan, ma. Nandito naman ako eh. Naman? Matanda ka na. Alam ko matanda ka na. Wala kang trabaho.
bigyan, pero hindi lahat ng sahod ko sa'yo. Sinabi kong walang aalis sa bahay na to. Aalis ako. Hindi ko man ginusto na mabuntis ako, pero ito na siguro yung dahilan para lumayo sa'yo. Kasi ayoko na, pagod na ako. Sana maintindihan mo. Pasensya na. Ate, umalis ka na! Sinabi ko sa'yo wag kang aalis. Eto naman kasi, bitawan mo nga ako. Ikaw may pakanan nito eh. Hindi yun magagawa ng ate mo sa akin kung hindi kagagawan mo. Kaya magmula ngayon, ha? Magdadalawang trabaho ka. Kung ano yung ibinibigay sa akin ng ate mo, yun din ang ibibigay mo sa akin. Naintindihan mo? Pesting mga to. Oh, Yvette, pinapunta kita dito kasi gusto kitang tulungan. Oo nga eh, sa totoo lang, hirap na hirap talaga ako sa sitwasyon ko ngayon. 2 trabaho yung pinapasukan ko sa araw, tapos pag umuwi naman ako ng bahay, nag-online selling pa ako. Pag weekend naman, rumaraket pa ako. Para lang matustusan ko yung gusto ni mama na sahod na binibigay mo sa kanya dati. Alam ko naman may kasalanan din ako, bakit mo yung ginagawa ngayon. Kaya nga, gusto ka namin tulungan. Tingnan mo kami ngayon, nung nawala na ako sa puder ni mama. Napag-alaman ko na marami pa pala akong pwedeng gawin sa buhay. Lalo na nandito yung asawa ko na nakasuporta sa akin. Kaya gusto ko din, ganun din yung mangyari sa'yo. Eh, paano yan? Kawawa naman si mama pag siya lang yung naiwan. Tsaka Yvette, kung iniisip mo na kawawa si tita o si mama nyo, hanggang ganyan na lang din talaga yung mangyayari sa buhay mo. Alam mo Yvette, nakakalimutan yata ni tita o ni mama na attorney ako. Kaya marami akong alam tungkol sa batas. Sa batas natin dito, hindi naman responsibilidad, walang kahit anong batas na nakasaad na hindi responsibilidad ng anak ang kanilang mga magulang. Pero, hindi naman masamang tumulong sa mga magulang natin. Pero hindi rin naman okay kung yung magulang abusado sa mga anak. So, kung iisipin mo mabuti na nandiyan ka sa sitwasyon mo, na nakakatulong ka sa mama mo, hindi ka talaga nakakatulong. Kasi tinutulungan mo lang siya maging tamad o umasa. Tsaka sa edad mo ngayon, dapat meron ka nang napundar para sa sarili mo at para sa kinabukasan mo, sa magiging pamilya mo. Yun nga yung nakasanayan natin. Lagi din tayong tinatakot ni mama, pinapagalitan kung hindi tayo nabigay ng pera. Pero sana ngayon, ma-realize mo at maging buo yung loob mo na umiwalay na kay mama. Ang okay lang sana na tumulong tayo sa mama nyo Kaso yung mga pera na binibigay nyo sa kanya, walang pinapatunguhan. Ang lalaki ng sahod nyo, pero wala naman siyang napupunda. Okay sana kung magtayo ng sari-sari store o kaya kahit anong klaseng business. Kaso wala Yun na nga eh. Yun na nga yung mahirap kay mama eh. Wala naman lang ako nakitang invest niya dun sa mga binibigay namin sa kanya halos lahat na nga kinukuha niya. Wala siyang tinitira sa amin. Isa pa, kung bubukod ako kay mama, wala akong naipundar na pera Paano yan? Saan ako pupunta nito? Kaya nga diba, sinabi ko kanina, tutulungan ka namin. Bibigyan ka namin ng puhunan para makapagsimula ka na sa bagong buhay mo. Tsaka, malaki naman yung bahay namin. May mga extra pa kaming kwarto. Pwede ka naman muna doon tumuloy. Talaga? Sige. Gusto ko yan. Bayaw. Walang problema. Basta kailangan mo na asikasuhin yung mga gamit mo. Kung gusto mo mamayang gabi, pag naayos ka na, mag-text ka lang dito sa atin kung susunduin ka namin. Paano yan? Baka naman magalit na naman si mama niyan. Huwag kang mag-alala. Lawyer yung asawa ko. At diniscuss niya na kanina ano yung mga batas na pwede ding ikaso kay mama kung sakaling Pero mag-iskandalo wag siya. naman na sana tayo umabot sa kasuhan, di ba? Kung makikipag-coordinate or cooperate din yung mama nyo. Kahit pa paano, mahal ko pa rin naman yung mama nyo. So, tingnan na lang natin muna yung mangyayari pag nakaalis ka na at maging maayos na yung sitwasyon mo. Sige, Renz ha. Then, alis muna ako, mag-iimpake lang ako. Sige. Ingat. Text ka na lang sa atin. Okay, sige. Mag-ingat ka. Sige. Bet, ano ba? Ma! Alis na ako! Malaki na ako! Hindi naman pwedeng habang buhay mong hawak yung buhay namin. Ano ba naman yan, Ibet? Umalis na nga ate mo, aalis ka na din. Kaya naman pala malakas ang loob ng babaeng ito. Sa impluwensya yung dalawa. Tinuturuan niyo pa. Ma,
Totoo naman, di ba? Malaki na si Ibet. Malaki na kami. May sarili na kaming pag-iisip. May sarili na kaming gusto sa buhay. Ano, nung malalaki na kayo? Pagmamalaki nyo sa akin na malalaki na kayo? Kaya-kaya nyo na akong iwanan dahil malalaki na kayo? Ganon? Hindi naman sa iiwanan ka namin. Gusto lang namin tumayo na sa sarili naming mga paa. Tingnan mo ako ngayon. Umunlad ako sa buhay. Kasi wala na ako sa poder mo. Mga wala kayong mga utang na loob? Mas pagkatapos ko kayong mapalaki? Pagkatapos ngayon, lalayasan nyo na lang ako? Alam nyo na matanda na ako, alam nyo wala akong trabaho? Ma, hindi naman sa ganon. Tutulungan pa rin naman namin kayo ah. Isa pa, hindi naman pwedeng habang buhay na ikulong mo kami dyan sa poder mo. Tapos kukunin mo pa lahat ng sweldo namin. Hindi naman tama yun. Gusto rin namin maka-try ng buhay na nasa ibang lugar kami. Kahit na malayo kami sa'yo, iisipin pa rin namin yung kapakanan mo. Ewan ko sa'yo, Ibet, kung totoo yung sinasabi mo. Baka gumaya ka na dyan sa ate mo, tingnan mo, nung umalis na. Nakalimutan na yung nanay niya. Ma, hindi kita nakalimutan. Gusto ko lang din matuto ka. Ina ka pa rin namin. Hindi ka namin papabayaan. Ganun ang gusto mo mangyari. Sige, baka gusto nyo magdemanda ako sa inyo. Hindi naman po sa nakikialam ako, tita, no? Nakakalimutan niyo po na attorney po ako ngayon. At wala po kayong pwedeng may kaso sa mga anak niyo. Pero kung ganyan yung magiging gusto niyo, baka mabaliktad pa po. Kayo pa po yung makasuhan sa mga ginagawa niyong pang-aabuso sa kanila. Sige, kung yan ang gusto nyo mangyari, tandaan yung sinasabi ko ha. Pag lumayas kayo dito, walang babalik. Kalimutan yung may ina kayo. Hayaan niyo na lang muna yung mama niyo. Baka dala lang din ng emosyon. Oo. Intindihin muna natin siya. Mainit pa yung ulo nun. Kapag lumamig na, saka natin kausapin ulit. Ang importante, dito ka na sa amin muna titira, tsaka may sarili ka ng posisyon. Malaya ka na. Pero, ang importante ulit ngayon, kumain na tayo. Tara. Tara na. Uy, Ibet ha, nakaka-proud ka. Tingnan mo, bonggang-bongga yung promotion sa'yo. Kababago mo lang doon. Ginalingan mo naman masyado. Siyempre naman, kung hindi niyo ako in-encourage ni Renz, hindi pa ako nakalabas sa poder ni Mama, di ba? Kaya nga alam mo, sa dinami-rami ng mga pangyayari sa buhay natin, akalain mo yun, nakabangon pa rin tayo. At salamat din kasi nakinig ka sa amin. Kung hindi, siguro hanggang ngayon, si Mama pa rin yung kasama mo. Laging nagbubunga nga kung wala kang sahod na maibibigay. Isa pa, bakit mo nga pala ako pinatawag? Kasi nga, bibigyan kita ng regalo. Medyo luma na to pero sana tanggapin mo. Huwag ka masyadong choosy. Hindi grabe ka naman. Basta ito. ikaw, ano yan? Susi ng sasakyan? Susi ng sasakyan namin dati. Nakabili na kasi kami ng bago. Talaga? Oo naman. Ito si Ersa? Akin na to? Oo, sa'yo na Oh, yan. galing! Hindi na ako magkukommute. Oo naman. Tsaka promoted ka na, diba? Dapat medyo mag-ara ka tingnan. Pero wag lalaki yung ulo mo. Ay, hindi sobra ka naman. Mabait pa rin tayo. Tsaka si Mama, pinadadalhan ko rin yun kahit papano. Pero hindi na yung buong sahod. Ako din naman. Hindi ko naman kinakalimutan si Mama. Sige na, i-drive mo na. Alam ko naman may lisensya ka. Oo, sige. Try ko Sige. Ang gagaling nyo, no? Sa sarap ng buhay nyo. Samantala lang ako, iniwanan nyo na sa ere. Ma, hindi ka namin iniwanan. Binibigyan ka pa namin ng pera kahit papaano, di ba? Magkano binibigay nyo? Tag 10K? Nagkabaon-baon na nga ako sa utang kasi nga hindi nyo na nga ako sinusuportahan ng ayos. Ma, yung 10K. Pag sumatotalin yun, 20K yun. Sobra-sobra na yun sa isang buwan mo, di ba? Wala ka namang ibang pinagkakaabalahan. Tsaka, yung 20K na yun, pwede mo na yung gawing puhunan para gawing negosyo. Binayad ko na nga ng binayad. Ilang taon na bang hindi nyo ako sinisilip doon? Di nang uutang ako para may pangkain ako, may panggastos. Ma naman, hanggang dito ba naman yan pa rin yung sinasabi mo? Sobra-sobra na yung 20K sa'yo, isang buwan. Ma, magbago ka na. Huwag ka naman masyadong masungit. Paano ba naman kami dadalaw sa'yo? Every time na magkikita tayo, laging sumbat yung naririnig namin sa'yo. Samantalang tinutulungan ka naman namin.
Sa pa, napag-usapan din namin ni Eden na mag-hire kami ng katulong para may kasama ka sa bahay. May mag-aasikaso sa'yo kahit wala kami. Eh, buti naman naisipan nyo yon. Eh, syempre naman ma, alam naman namin na tumatanda ka na. Kailangan mo ng kasama. Eh kami, medyo busy na kami sa mga business namin. Lalo na na-promote ko si Ibet sa trabaho niya. O sige, minsan naman pumunta kayo sa bahay. Umasyal naman kayo, maalala nyo namang may nanay kayo. Oo naman, basta ma, pag punta namin doon ha, lutuan mo kami ni Eden ha. Gusto namin yung paborito naming ulam, yung lagi mong niluluto sa amin. Tapos yung pinapadali nyo, basta gawin nyo naman na 30 mil para naman nakabuelo ako. Ah, tungkol dyan, pag-uusapan muna namin ni Ibet kasi marami din kaming bills na binabayaran. O sige, antayin ko na lang kayo sa bahay. Wait lang ma, paano ka uwi? O eh, di maglalakad uli. Eto, may bago akong sasakyan. May sasakyan ka na? Oo, bigay to ni Eden sa akin. Pinaggamitan nila to pero maganda pa rin to. O tara, daan mo ako sa grocery. Sige na, sakay ka na dito. Ikaw na mag-drive.